you for reminding us that the real focus here are the cases of extrajudicial killings. But for information lang po, yung mga sinasabing mga recording studios, isa po yan sa mga na-discover namin nung nag-grade kami noong December 15, 2014. Kaya dinismantle na po namin yun. Kaya wala na rin po yun. Okay, so let's try to refocus our discussions here. We are looking into the phenomenon of extralegal killings or the summary executions of drug suspects. Senator Gatchalian. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, I know we're running against time. I'll limit this to very few questions lang po. General De La Rosa, every time umuwi po ako sa Valenzuela, naging habit ko na po makipaghalubilo sa aming mga constituents at naging habit ko na rin po na tanungin kung ano po yung nararamdaman nila, no, sa ating mga barangay, sa ating mga sitio. At dalawa lang naman po ang nakukuha kong sagot. No? Unang-una, sasabihin nila safe na kami, feeling namin safe ho kami. At pangalawa, natatakot kami. No? Yun po yung dalawang sagot na nakukuha ko. Sabi ko, tinatanong ko sila, ba't kayo natatakot? Una, sasabihin nila, natatakot kami sa mga salita ni Presidente, kaya marami kaming mga kabataan, o yung kabataan ho sa amin, talagang alas 9, alas 10, nagsisiuwian na. Natatakot rin ho sila dahil nga sa mga nababasa ho nila. Pero ang mahalaga ho sa akin, yung nararamdaman nila na safe, no? Dahil karamihan sa ating mga kababayan ay namamasahe. Dito lang nga ho sa Senado tuwing alas 7, alas 8 ng gabi, makikita mo yung mga nagtatrabaho dito na namamasahe at umuwi po ng alas 9, alas 10 ng gabi. Ngayon, General De La Rosa, hindi naman ho tayo habang buhay nandito, no? Hindi po ako naniniwala na may forever, lalo na sa posisyon ho natin. Sa isang punto tayo po ay mawawala rin dito sa posisyon. Ang tanong ko ho, meron na ba ho kayong mga mungkahi o proposals na i-institutionalize po itong mga ginagawa ninyo para po maging mas matagal at mas matatag po yung paglaban natin sa illegal na droga? Dahil wala pa ako naririnig ng mga proposals, no, na pag-alis nyo, pag-alis po ni Presidente, pag-alis natin ng lahat, itong paglaban sa illegal na droga, tatayo at titindig ng mag-isa. No, meron na ba ho kayong mga ganun na pag-aaral? Your Honor, siguro, after 6 months, if we can declare ourselves that we win the war, maybe saka na po kami magyayabang na ito i-institutionalize mo natin. Dahil success story ito, gagawin natin. Po sa ngayon po, we are still in the thick of the fight. Mamaya na po namin isipin niya, Your Honor. Sana isabay ho natin, no? Mayroon naman ho tayong mga kasama sa Internal Affairs at sa ibang grupo na isabay ho natin itong pagdokumento nung success at yung failures, no? Dahil hindi naman ho natin masasabi na 100% successful, kaya ho tayo nandito, no? Dahil gusto rin ho namin marinig bilang inyong mangbabatas kung ano po yung pwedeng ma-institutionalize sa pamamagitan po ng pagsasagawa po ng batas, no? Dahil ang gusto natin makinabang hindi lang po itong henerasyon, kundi yung mga susunod na henerasyon. Yun lang po ang aking mungkahi. At pangalawa po, Madam Chair, no, nakita ko kanina sa inyong presentation yung mga challenges. At ang mga challenges do, una, unsupportive local chief executives, tama po ba? No? Yes, Your Honor. Unprepared local government units at budget allocation. No? Budget allocation is self-explanatory po. Anong ibig ho sabihin ng unsupportive local chief executives? Meron pong mga barangay kapitan, Your Honor, na kini-question yung ating Oplan Tokhang, hindi cooperative. Imbis na tumulong, sila pa ngayon ang nag-question. Kaya yung mga addict sa kanilang lugar, hindi rin nagsusurrender dahil nakikita nila the barangay captain is on their side. Limitado lang po sa mga punong barangay o meron pang mas matataas na opisyales o mga incumbent officials?
Yes, Your Honor, meron yung mga mayor. Either lukewarm sila or negative sila sa kampanya natin. Lalong-lalo na yung mga pinangalanan ni President Duterte na mga mayor at the same time drug lords. We cannot expect any support from them. We cannot expect any cooperation from them, Your Honor. Tanong ko po, General De La Rosa, sino naman pong alkalde o punong barangay na hindi maniniwala o hindi sasama sa paglaban ng illegal na droga? Dahil lahat naman ho tayo, ako po, naging mayor rin po ako, dapat sumuporta po kung meron pong ganitong paglaban sa illegal. Anong motibo ho nila? Well, they are the ones running the drug trade in their municipality, Your Honor. Kaya, Sa mga mayors po, meron, hindi nyo naman ho dapat pangalanan, ano? Pero sa inyong estimate, marami ba ho to? Anong porsyento po ng mga mayor o mga elected officials ay sangkot ho dito sa illegal na droga? Dahil sa ako naman po nababahala dahil itong mga tao to hinalal, no, para tumulong sugpuin po ang illegal na droga, pero ligid po sa kaalaman ng marami na sila rin po ay kasama dito po sa karumal-dumal na aktibidad. So, in your own estimate, ilan ba ho ang kasali dito o ano ba ang kalagayan? as of now, Your Honor, yun muna, yung pinangalanan ni Presidente na mga mayors, yun yung aming tinutukan ngayon. Meron pa bang susunod doon? Meron pa, O yun Your na ho? Honor. Meron pa, Your Honor. Meron pa ho. Yes, At Your anong ginagawa ho natin dito sa mga unsupportive mayors and punong barangay dahil hindi naman ho pwedeng pabayaan nilang po yung mga kababayan natin doon. Ano po yung ginagawa ninyong aktibidad para po ma-bypass itong unsupportive ano nila? Actually, Your Honor, right now, on the surface, itong mga pinangalanan ay nag-pledge ng full support on the surface. Pero pagdating doon sa lugar nila, I don't know kung anong ginagawa nila kasi nandun pa rin yung drug problem sa lugar nila. Pero ang ginagawa po ngayon, Your Honor, is yung mga local chief executives, saka former local chief executives na involved sa droga, na nag-surrender na po sa CIDG, yung iba po yun, yung mga incumbent pa doon ay pinatanggalan na po ng Napolcom ng deputation over the police para hindi nila mahawakan yung police sa kanilang sinasakupan. Itong incumbent ba ho ay may ebidensya? Kasi pinangalanan, so I would assume meron pong konkretong ebidensya laban ho sa kanila. Dahil napangalanan na eh. Yung napangalanan lahat, Your Honor, hindi po yung lahat merong concrete evidence. Ongoing pa yung case build-up kasi ang basis po ng papangalan sa kanila ni Presidente ay sa intelligence report lang po. Wala pang ebidensya na pinanghawakan. So wala pa hong kasong pwede isampa o laban sa kanila para matanggal ho sila sa kanilang pwesto dahil nakakabahala ho, mayor ho sila, presumably sangkot ho sila pero nagtatrabaho pa rin sila, pumapasok ho sa City Hall. Except pa Mayor ng Albuera, Your Honor, yun ang napaila natin ng kaso. All the rest, wala pa talaga tayong napaila kaso. Meron po bang timetable na tinitignan ho tayo na para po itong mga ito maialis muna sa kanilang pwesto habang linilitis ho sila? I hope that the LJ can answer that question, Your Honor. So sa ngayon wala pa ho? Wala pa po, Your Honor, wala pa. That's it, Madam Chair. Thank you very much.